kasi yung asawa ko, nakita niya rin yung sasakyan na yan, nagparada doon sa gasolinahan, labas ng gasolinahan. Nakita niya, inaano niya yung sasakyan kasi sabi niya, sino ba itong tao, sasakyan na ito? Sino ang may bisita? Napansin niya, kasi bumili ng sigarilyo. Nakita niya yung driver na bumaba, nakachinelas. Kaya ng gabi ng gabing yon, inano niya yung sasakyan at saka yung tao, sabi niya, ito naman yung nagparada doon sa ano. Yun lang. Ma'am, natatandaan mo kung anong kulay ng damit na nagtambay dito ng umaga? Red. Yung sa babae. Parang yung Hawaiian design niya, hindi ko maano yung eksaktong kulay kung red o pink. Sa babae. Yung nakaupo sa barandillas. Pero yung sa lalaki, ma'am, Red. red. Yung babae nakaharap dito sa... Hindi, nakatalikod. Ay, nakaharap dito sa mountainside. Tapos yung lalaki, nag-uusap lang ganito. Ayun, yun lang po. Yun lang ang nakita ko. Hindi mo na nakita na bumalik yung sasakyan or Hindi na. Kasi ang ano ko, baka nagde-date lang, ganun, nagse-selfie. Nagde-date Anong lang. oras mo napansin na wala ng tao doon, ma'am? Hindi ko na alam kasi hindi na ako lumabas. Hindi na ako lumabas na nag-ano. Yan ang witness, no? So ito naman yung panoorin naman natin tong video, dashcam video. Oo, alam nyo dito, medyo natatawa ako dito sa dashcam video na to. Kasi bakit ba ako natatawa? Kasi nga, alam nyo yun, first time na basta, ang hirap ipaliwanag, tsaka na, panoorin mo natin. Nasa puderarya na sa Quezon City ang labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral Okay. na natagpo ang patay sa Benguet. Sinisiyasat na rin ng otoridad ang lugar kung saan siya nakita, pati na ang hotel room kung saan siya nag-check-in. Uy, Mula sa Tuba, Benguet, nakatutok kung may lang mabubulgar si pa ata na sikretong relasyon. Hawak ko ang listahan ni Yuse Cabral. Ibinunyag ni Congressman Leandro Leviste na personal umanong ibinigay sa kaniya ng yumaong DPWH Yuse Catalina Cabral ang mga files na naglalaman ng listahan ng mga proponents ng DPWH insertion sa buong bansa matapos umanong iutos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang paglalabas nito para sa transparency. Ayon pa kay Leviste, ito ang napakahalagang impormasyong naiwan ng yumaong opisyal na maaaring magbigay sa controversial na DPWH budget insertions at flood control scandal dahil hindi lamang umano mambabatas ang mga nakalista rito kundi ang mga opisyal mula sa ehekutibo at mga pribadong individual. Dagdag pa ng mambabatas, ang biglaang pagkamatay ni Cabral ay lalong nagpapabigat sa usapin ng pananagutan at proteksyon sa mga posibleng saksi lalo na sa gitna ng mga isinasagawang investigasyon sa bilyon-bilyong pisong flood control at infrastructure projects. Kaya't panawagan ng mambabatas siguraduhin ang kaligtasan ng mga testigo at integridad ng mga dokumentong may kaugnayan sa DPWH. Mahirap paniwala ang namatay si Yuse Cabral. Nagpahayag naman ng pagdududa si former PACC Chair Greco Belhica sa pagkamatay ni ex-Yusek Maria Catalina Cabral. Ayon sa kaniya, kahit pa ang mga paliwanag na nagsasabing aksidente ang pagkahulog ay hindi pa rin sapat kung walang malinaw at kumpletong ebidensya gaya na lamang ng mga CCTV footage at official na autopsy report. Para kay Belhica, mas malalim umano ang konteksto ng kaso lalo na't si Cabral ay itinuturing na key figure sa mga investigasyon sa flood control at budget insertion anomalies. Sigurado umano si Belhica na pinatatahimik na talaga ang dating opisyal dahil maraming nasa kapangyarihan ang posibleng makukulong kapag siya ay kumanta. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mabalik ulit tayo dito sa CCTV footage. Ito na, hawak na ho ng ating mga kakampi. Nako po, grabe to. Pati po yung dokumento. Yung dokumento na pilit na iniingatan na makalabas ng, alam nyo na,
Alam niyo na kung sino yung mga nag-iipit dyan dahil ayaw nilang lumabas yung dokumento or mga ebidensya na hawak ni Cabral ay hawak na nga po ng isa sa mga magaling na congressman sa ating Pilipinas. Kaya yung iba dyan ay natatarantado na. Dahil imbis na sa kanila mapunta yung mga ebidensya na yon, eh dito pa napunta sa isa sa mga tumutuligsa sa kanila. At ito yung witness na nakakita kung paano, ano ba talaga ang nangyari kay Yusek Cabral ay nagsalita na din. Congressman Libiste, hawak na ang listahan ni Yusek Cabral. Ibinigay sa akin ni DPWH Yusek Cabral ang mga files na naglilista ng mga proponents ng mga DPWH insertions sa buong bansa noong September 4. Patay, eto na nga. Grabe to, pero eto total nasa sa yan, Congressman Libiste, ako'y magpapayo sa iyo na mag-ingat ka. Iba na ang galawan ngayon. Lalo't binubulgar mo na nasa sayo ang mga dokumento mapatungkol diyan sa proponents na yan at mga insertion ng iba't ibang mga politiko. Nako, hahantingin ka. Huwag naman tayo ay hindi naman nananalangin, pero tayo nagpapaalala lamang kay Congressman Libiste dahil mahirap na eh. Alam natin kung ano yung kaya nilang gawin para lang mapagtakpan yung issue na kailangan nilang harapin. Kahit buhay ng iba kailangan nilang isacrifice para wag silang mabisto. Kaya dapat, Congressman Libiste, mag-ingat ka ng gusto. No, at eto rin yung aabangan natin kung kailan to ilalabas ni Congressman Libiste. So eto pa, marami pa tayo dito. Oo, at eto na nga yung CCTV ha. Mahirap maniwalang namatay siya. Maliban makita natin ang katawan at mukha ni Yusek Cabral, mahirap maniwalang namatay siya. Maliban makita natin ang CCTV at autopsy report na nahulog siya ng aksidente, mahirap maniwalang nagpakamatay o aksidente siya. Ang sigurado ay pinatahimik siya dahil maraming nasa kapangyarihan ang makukulong dahil sa kanya. So si Sir Greco Bellica pala ay hindi naniniwala ding patay na etong si Yusek Cabral. Na yun din naman din yung opinion ng ibang mga netizen na pwedeng ang nangyari iba ang parang patay na talaga yung tao na inilaglag doon. At pwede rin hindi nga si Yusek Cabral yun. Pwedeng hindi nga si Yusek Cabral yun at dahil pwede din naman na pinatay na talaga din si Yusek Cabral or patay na si Yusek Cabral kaso hindi siya yung natagpuan doon sa sa bangin na yun. Sa panahon, sa dami ng pera ng mga kawatan, kahit ano pwede nilang gawin. At sa sobrang hirap ng bansa natin ngayon, yung mga tao pwede nilang isacrifice yung sa kanilang sarili para lang mabuhay yung pamilya nila. Pwedeng mangyari doon ay kumuha ng bangkay na kawangis or kamukha. Maraming pwedeng ganyan eh. 'Di ba? Tapos inilaglag doon. Tapos set up na kasi magtataka ka din eh. Bakit ayaw ipa-autopsy ng pamilya? Tapos sinasabi wala daw foul play, 'di ba? So mapapaisip ka din talaga. At may punto dito si Sir Greco Bellica na ganun talaga. So eto nga ito yung video ng witness at ating panoorin. Ito po. Ang naobserbahan ko, bakit palaging nagmi-minor ang mga sasakyan. Okay. Tapos sinilip ko nung naubos na yung mga nakapilang mga sasakyan, nakita ko na may sasakyan doon sa pinangyarihan ng aksidente. May sasakyan na nakaparada, hindi ko maano kung anong klaseng sasakyan yon. Okay. May dalawang tao na nasa labas. Yung lalaki, kasi nakapantalon, di lalaki, short hair. Nakatayo, kaharap niya yung isang tao na nakaupo sa barandillas. Babae po yun, ma'am. Siguro, babae siguro yun kasi hindi ko maano kasi maliit na babae. Parang ganyan. Yun lang naman. Yun. Maliit ba ng babae si Cabral? Kasi doon sa picture, tingnan nga natin diyan sa namin.
Saan na yung ano na yan? Malit ba na babae si Cabral? Ay, hindi ito. Wait lang, hanapin natin Saan na yung picture na yan? Kasi parang may katangkaran si Cabral eh. Diba? Parang may katangkaran na Katulad na lang nito. Ayan o. Ayan o, may kita natin. Parang may katangkaran. So kung maliit. Mukhang malaki tong driver ni Cabral no? Pero yun ang sabi ng witness. Ano daw? Tawag dito. Maliit daw. So Sa mga past 8 siguro yun ng umaga. Natatandaan mo kung anong kulay yung sasakyan? Basta hindi ko maano kung basta dark. Hindi dark na black. Basta as lakas yan ang DJ nasa ano. Pwede siguro kasi yung asawa ko nakita niya rin yung sasakyan na yan nagparada doon sa gasolinahan, lampas ng gasolinahan. Nakita niya, inaano niya yung sasakyan kasi sabi niya, sino ba itong tao sasakyan na ito? Sino ang may bisita? Napansin niya kasi bumili ng sigarilyo. Nakita niya yung driver na bumaba, nakachinelas. Kaya ng gabi ng gabing yon, inano niya yung sasakyan at saka yung tao, sabi niya, ito naman yung nagparada doon sa ano. Yun lang. Man, natatandaan mo kung anong kulay ng damit na nagtambay dito ng umaga? Red. Yung sa babae. Parang yung Hawaiian design niya kuwang, hindi ko maano yung eksaktong kulay kung red o pink. Sa babae. Yung nakaupo sa barandillas. Pero yung sa lalaki, ma'am, Red. red. Yung babae nakaharap dito sa... Hindi, nakatalikod. Ay, nakaharap dito sa mountainside. Tapos yung lalaki, nag-uusap lang ganito. Ayun, yun lang po. Yun lang ang nakita ko. Hindi mo na nakita na bumalik yung sasakyan or Hindi na. Kasi ang ano ko, baka nagde-date lang, ganun, nagse-selfie. nagde-date anong lang. oras mo napansin na wala ng tao doon? Hindi ko na alam kasi hindi na ako lumabas. Hindi na ako lumabas na nag-ano. Yan ang witness, no? So ito naman yung panoorin naman natin tong video, dashcam video. Oo, alam nyo dito, medyo natatawa ako dito sa dashcam video na to. Kasi bakit ba ako natatawa? Kasi nga, alam nyo yun, first time na basta, ang hirap ipaliwanag, tsaka na, panoorin mo natin. Nasa puderarya na sa Quezon City ang labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral Okay. na natagpo ang patay sa Benguet. Sinisiyasat na rin ng otoridad ang lugar kung saan siya nakita, pati na ang hotel room kung saan siya nag-check-in. Uy! Mula sa Tuba, Benguet, Kung nakatutok may live mabubulgar si pa ata na sikretong relasyon. Okay, panoorin natin. Bea? Ay, si Bea. Pia sa pag-iimbestiga o sa Go, pag-iimbestiga Bea. ng PNP sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Okay. kabilang nasa kanilang tututukan ang pag-secure sa mga ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Viral na online ang So ito yung dashcam. Oo, so tingnan natin dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet, bandang alas 10 ng Yan umaga na. noong December 18. Tapos tignan nyo maigi, ang init, di ba? Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa Yan na, sino yan? concrete barrier. Uy, sinong nakaupo na yan? Okay? Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla. Ito yung isa sa mga nakakatawa dito. Kasi dito sa picture na to, saan yan? Dito sa picture na to at dito sa picture na ito, magkaibang damit ang suot ni Yusek Cabral. Ayun yung pinagkakatakahan ngayon ng katinang likod ko. Diyan sila nagtataka ngayon. Basa pa yung kilikili ko hatid na yun. So, dito kasi parang naka-sky blue ang suot ni Cabral at pagdating naman dito sa isa ay parang kulay pink.
Baguio, huminto Ayan, kulay pink na t-shirt. Pero doon sa isa parang kulay blue. muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Ayan tignan nyo, kulay pink ha. O, di ba? Kitang-kita kulay pink. Pagdating dito, kulay blue. Ayun blue Di ba? Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa maanumalyang flood control scandal kung saan idinawit ang dating opisyal. Kanina, nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, Taas din pala, no? SOCO at Forensic O, Unit. John Vic, tumalon ka na ha. Mag-volunteer ka na, John Vic ha. Ang taas pala nito. Ayan biruin mo yan. Tapos may takot siya sa taas. Diyan pa siya pumatong sa mataas. Ang galing. Isinalaysay Yan So dyan sa mismong bangin na yan naman nagpapatrolyo ang pulis kung paano nila sinita si Cabral at ang driver nito nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Ito nga daw na pulis na to, tanggal na daw. Ewan ko ha. Dito po banda yan. Nakikita po kasi namin dumadami ako po dyan. Ba't hindi nyo pinalis? Kung po may sakyan niya, sira po ba? Kailangan po ba rin ng tulong? Alam po yung driver. Wala po, nagpapakit lang po si madam. Ay ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo ng ibang parkingan, probada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sakyan. Maghanap po kayo ng safe na parkingan na malilim. Ganito katarik ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Kagabi, Ano yun, lumipad? nag-iimbestiga na ang NBI sa 2 silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, Okay. may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa anilay kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nako. Nakita ang 2 paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal document, Ba't iiwan ni Cabral yan dyan? Di ba hotel lang yan? Ulitin natin na yan hotel room. Hotel lang yan eh. Sinong tanga mag-iiwan ng mga gamit ni Cabral dyan? Sorry Parang hirap paniwalaan nun. prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit May anong drugs electronic pa. gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahe na bandang alas 11 kagabi ang labi ni Cabral. At dumating pasado alas 3 ng umaga kanina sa isang memorial chapel sa Quezon City. Naantala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Piya nanawagan din ang PNP sa publiko na iwasan ang Yan Ano daw? Iwasan ng... spekulasyon at hintayin na lang daw ang resulta Ay, hindi pa pwede yun. Ulit-ulit, ano yung sinabi ng PNP? na iwasan ang spekulasyon at hintayin na lang daw ang Iwasan ng spekulasyon ng alin? Piya nanawagan din ang PNP sa publiko na iwasan ang spekulasyon Okay, hindi nyo pa pwedeng ano yun. Hindi nyo, PNP, hindi nyo makokontrol yun kung anong kung anong tumakbo sa utak ng mga tao. Kasi, unang-una, sakop kasi nga ito ng issue sa flood control. Hindi pa pwedeng ganun na iwasan. Ba't iiwasan? Diba? Pati ba naman yun, pagkakait nyo pa sa amin. Pati ba naman yung kachismis yun Alak ng teting na yan. Chismis yun. Dito naman tayo sa isa. At yung nadamay, ito yung pulis. Pinagtuba Municipal Police inalis ho sa pwesto. Nako. Nasa kakulangang aksyon kaugnay sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Nadamay pa Catalina nga. Cabral. Magbabalita si Bean Pascua. Inalis sa pwesto ang hepe ng Tuba Municipal Police dahil sa pagkukulang sa naging aksyon kaugnay sa Nadamay pagkamatay ni pa, no? dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo na inalis si Major Peter Camsol sa kanyang pwesto dahil natuklasan ng Regional Director ng Cordillera Administrative Region Police na nakalitan ng Tuba Police na isecure ang mga ebidensya para magamit sa investigasyon sa pagkamatay ng dating DPWH official. Gayunman, mananatili naman si So, ibig sabihin nawawala yung ebidensya. Naku po. Anong klase yun? Police Chief
Colonel Lambert Suerte nang magawa nitong makipag-negotiate sa pamilya ni Cabral upang ipa-autopsy ang labi ng dating government official. Magugunitang tumanggi si Engineer Cesar Cabral, ang mister ng dating DPWH Undersecretary sa planong autopsy dahil kinumpirma na nilang labi iyon ng kanyang misis. Sa pulong balitaan sa Camp Crame kahapon, iginiit ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ng autopsy ay hakbang upang malaman ang katotohanan ng pagkamatay ni Cabral at hindi benepisyo ng mga polis kundi ng mga naulila ng dating DPWH official. This is for the good of everyone. Hindi para sa amin to, hindi para dun sa nagkamali ng pulis, hindi para sa for the media. No? This is for the sake of justice. We would like to find out the truth. Si Cabral, 63 anyos na dating Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership ay nag-resign sa kanyang pwesto makarang. Si Bunuan kaya, kamusta na? Ayun, andyan pa si Bunuan, no? Ayan, bigla lang binalitan, nasa ibang bansa lang daw yun, di ba? Makaladkad sa umano'y anomalya sa flood control project. December 17 nang umano'y mahulog ito sa bangin sa Tuba, Benguet at December 17 tapos 18 nakita. natagpuang unconscious and unresponsive. Nung December 18, birthday ko pa talaga, ha? Ang galing nyo, Chumempo. So, ito pa yung isang witness. So, pakinggan natin sasabihin ni nanay. May taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagsiselfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, yun lang ang oras na sumilip ako. Sige pa. 8:30 to, Wala bang CCTV dyan? Mga ganung oras, pataas. Tapos, Ako na maglalabas ng CCTV. natatraffic yung mga sasakyan, nadidisturbo ako kasi sa mga tahol ng aso at yung mga busina ng sasakyan. Kaya sinilip ko yung kalsada. Pagsilip ko, talagang tinignan ko kung ano yung Nung maubos yung mga sasakyan, nakita ko may nakaparada general na sasakyan sa dulo. Tapos may taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagsiselfie siguro o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung nakita ko doon. Pasado anong oras po? Mga 8 and up. Pabalik-balik po sila, matagal sila doon. Hindi ko alam kasi, yun lang ang oras na sumilip ako. Anong oras po kayo sinilip? Yun na nga, 8. Oo, past 8. Nung nakita niyo po sa Facebook yung itsura, sila po yun? Sila, yung damit. Alam ko po. Oo, yun na yun. Kaya sabi ko, siguro yun na nga. Saan po kayo nakatira? Doon, sa dulo doon. Bago lampas nitong tulay. Lampas lang ng tulay. Ito, lampas ng tulay. Nung umaga po na yun, yung mga sasakyan, parang nagta-traffic dahil sa kanila. Normal po ba na may umuupo doon? Wala naman. Sila lang naman. Kahit ibang turista hindi po dumadaan doon? Hindi kasi pag dito sa Quezon, pag sa alanganing lugar sila nagpaparada, kung inaano ko, huwag dito kasi baka mahulugan pa kayo ng mga bato, ganun. Nung oras na yun, hindi niyo po sila pinuntahan? Hindi. Nasilip nyo lang? Nasilip ko lang. Kasi hindi ko naman alam na Na may position sa gobyerno dati? Oo. Sige po, sala pa. Grabe, no? So, ito yung sinasabi kong CCTV video. Papakita natin ngayon bago tayo mapunta doon kay Senator Amy Marcos. So, eto. Wait lang, ha? Okay na sana. Popost natin muna at lakihan lang natin ito. No? Lang natin to, ha? Nalakihan lang natin itong video na ito, no? So, kung makikita nyo, may babae ho dyan. Yan, oh, dito, naka-sky blue din siya. Sa ibang anggulo naman ho ito ng dashcam. So, play natin. Sana yung play? So, yan, oh. Play natin. Okay na sana isang dashcam pero dalawang dashcam nakaka-capture kay Yusek Cabral. Nako, talagang tinatarantado na tayo Convincing na sana yung unang script na nakuhanan ng video. Okay. Ako pinost ko yun dito. Ngayon eto may nakita ko. Ayan, patalikod naman. Patalikod. Ayan, mag-focus tayo dito sa subject na to.
Sinong tarantadong driver ang hihinto sa ganyan na napaka-kipot na daan sa Quezon Road? Tapos hahayaan mo ang isang napaka-high profile at napaka-arteng undersecretary May punto. na pauupuin lang sa ganyan. Tama. Ikaw bilang kasama mo naman palagi, alam mo naman na siguro yung galaw ng madam mo. Hindi ka basta-basta hihinto dyan dahil alam mong baka madisgrasya. Tsaka delikado no? Talagang ito yung sasakyan hindi ka dapat talaga magpa-park dyan. Pagpalagay natin, tumagal sila dito ng 30 minutes. Puta ina, bawal dyan. Tsaka tingnan mo naman, tingnan mo yung pagka-park mo. Delikado talaga. Tapos, kung iisipin mo dito sa likod yan merong red na kotse dyan. Ano kaya yung red na kotse na yun? Alam mo, dito pa lang questionable na talaga Baka yung kotse na yon, baka doon lumipat si Cabral. Pwede, no? Doon lumipat. Piruin mo nag-park sa curve, sa curve. Napakadelikado dyan. Alam mo, okay pa sana kung pagkamatay na ito nabangga. Kasi maraming banggaan talaga dyan sa Quezon Road. Yun, pwede pa. Pero Oo what nga. are the chances na dito sa Quezon Road may tumatalon? Naku, wala. Bihirang-bihira. Ngayon talaga balik tayo dun sa una nating speculation na buhay pa nga si Madam. Isa pa to tingnan nyo naman yung itsura, napakalapad ng likod. Diba? Mukha ba si Madam yan? Oo nga, no? Kasi sabi nung witness, maliit. Oo nga, no? Tignan nga natin doon sa picture. Oo nga, no? Ang lapad ng likod. Sobrang arte ni Madam, diba? Naka-pink na t-shirt, tapos naka-blue na jeans, naka-crocs. Mukhang co-crocs mo ba yun? Napaka-arte. Diba? At tayo naman mga Pilipino. May punto to kasi dito sa... Asan yan? Dito sa picture na to ni Madam ay tawag dito. Ayan tanggalin natin Ayan may kita niyo yung sapatos niya naka-heels. So talagang parang malabo nga na mag-crocs. Ewan ko, naguguluhan na rin ako sa totoo lang. Naguguluhan na rin ako dito. Hangal naman tayong dali natin mauto. Dito sa bagay na to, alam mo, subaybayan kaya natin to. Tayo na lang mag-imbestiga dito. Kahit na walang mangyari, di ba? Pero at least hindi tayo basta-basta na papaniwala ng mga ganito. Hangal lang maniniwala sa ganito. Tignan mo naman, napaka-tipot ng dyan nag-park. Ngayon, balikan natin si Mang Cardo. Yan ang imbestigahan ninyo. Yun, si Mang Cardo, yung driver ata yun ni Yusek Cabral. Grabe, no? Di alam nyo patagal ng patagal yung issue dito kay Yusek Cabral. Marami nga nag-iisip na parang pinapalabas lang na patay na to. Marami nagsasabi na buhay pa nga ito at pinalabas lang na patay kasi nga maraming hawak na ebidensya. Maraming mga pangalan na masasagasaan. So yun mga kabanateros, mga kabiyaya, kayo anong may kukomento nyo dito? Dito sa ipinakita natin na bagong video ngayon, bagong dashcam na footage na kung saan ay kitang-kita ho na na sa ibang anggulo naman. At sabi nga nung gumawa ng video, parang katarantaduhan na kung saan pa naman doon na delikado mag-park, doon ka pa nag-park. At parang sinasabi niya nga doon na hindi nga daw si Yusek Cabral yung nakaupo na yun. At dito nga, at pinakita na nga natin din kanina na dito nga sa video ito ay kulay blue po ang suot dito sa picture na to. Samantalang yung nakita ho doon sa dashcam tuloy. Sa dashcam ay kulay pink. At doon naman sa pinakita natin kanina na itong video na to ay kulay blue naman. At yun nga sinasabing parang hindi nga daw ito si Cabral. Ngirap grabe ito pa. Ito malupit. Tumawa pa itong si John Vic, patay na, tinawanan pa. Wasak ba? Wasak ba? Sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Ewan ko dito kay John Vic Remulla, Ewan ko dito sa taong to, parang may saltik na din. Parang nakuha na yung pagiging saltik-saltikin ni Marcos, Na-adapt niya na Parang nasa kanya na rin lahat Ganyan ba talaga kapag lover boy? Ay. Ito kasi yung sinabi ni John Vic Remulla. Ito yung sinabi ni John Vic Remulla, ba't ganun ang nasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, mga hindi naniniwala pwedeng mag-volunteer, itulak doon sa bangin para makita yung parehong resulta ayon kay John Vic Remulla. Gago bakit
wait lang, John Vic Remulla, bakit ka naghahanap ng tao? Hindi, ikaw na lang. Di ba? John Vic Remulla, ikaw na lang kaya. Hindi, ikaw na lang, try mo na, alimbawa, marami ka naman tauhan dyan eh. Tumayo ka doon, tapos itulak ka. Tapos kung ano yung magiging resulta doon sa pagtulak mo, yun na yun, okay na sa amin yun. Hindi, alam naman natin na nagbibiro to, pero yung biro mo kasi, John Vic Remulla, yung sinasabi ko sa inyo eh, hindi pamantayan ng taas ng pinag-aralan sa mga taong respetado. Sa mga taong dapat respetuhin at talagang masasabing may pinag-aralan. Katulad na lang ito ni John Vic, alam natin may pinag-aralan, wala naman siya siguro sa posisyon na ganyan kung wala siyang pinag-aralan, di ba? Pero tingnan mo dito sa mga pinagsasabi niya, mukha siyang walang pinag-aralan. Tsaka saan ka nakakita na, anong sasabihin mong, una-una, hindi naman natin sa kinakampihan itong si ex-DPWH Yusek Cabral. Hindi naman natin kinakampihan to, no? Pero sa ganitong sitwasyon, hindi mo kailangan magpatawa ng ganito. Kung gusto mo na ganyan pala ang nasa utak mo, hindi ikaw na mismo mag-volunteer, ikaw nakaisip, di ikaw gumawa. Diba? Ganun lang kadali yun. Ikaw nakaisip, ikaw gumawa. Ikaw gumawa para tingnan natin kung anong resulta. Tinatanong mo pa kami, naghahanap ka pa ng volunteer, ikaw na. O kaya i-volunteer mo si Marcos. O kaya si Romualdez. O mas maganda kung yung kuya mo. Di ba? Total, galit ka naman sa kuya mo. Yun pala maganda. Ayun ang gawin mo. John Vic, total, galit ka naman sa kuya mo. Utusan mo kuya mo na tayo siya doon, tapos tulak mo. Pag kung ano yung resulta na mangyayari kay Boying Remulla, ayun yung parang nangyari kay Yusek Cabral. Aslo ang utak mo dong. Oo, kung kailan laging gurang doon nga naging kupal. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong
mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.